Okay guys, magandang araw sa inyo. Ngayon na naman, ang isa sa mga technical analysis na ating papaliwanag is ang MACD. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po at hit the notification bell. Then, pag may bago tayong video is ma-notify kayo about sa mga video natin ina-upload. Kasi guys, minsan nag-upload tayo ng video is every 2 weeks or minsan kapag may time ako na gumawa pag uwi ko galing trabaho is nakapag-upload tayo ng mga video every 2 days or every 3 days. So guys, simulan na natin ang tinatawag na MACD indicator at paano ito ginagamit guys. So guys, ano ba tong MACD? MACD is an acronym for Moving Average Convergence Divergence. This technical indicators is a tool that used to identify moving average that are indicating a new trend, whether it's a bullish or a bearish. Yun nga guys. Isa siyang moving average, nag-indicate ng possible na uptrend or downtrend ng isang stock sa isang stock market. So guys, simulan natin. With a MACD chart, you will usually see three numbers that are used for its settings. The first number of the period that are used to calculate the fasting moving average. Ibig sabihin guys, moving average siya ng prices. Ibig sabihin, moving average siya ng prices na mabilis ng pagtaas. Ito guys, ito guys. Ito, faster moving average. Ito guys, mabilis ang pagtaas siya. Ito guys, moving average, mabilis. Faster moving average yan guys. Faster moving yan. The second is the number periods that are used in the slowing moving average. So guys, yung mabagal naman. Ito guys, mga mababagal na mga prices. So mga bar yung nakikita natin, yun man yan guys. And the third number of the bars that are used to calculate moving average of the difference between the faster and the slower moving average. So yun nga guys, ito yun guys, yung third number na sinasabi guys, yung sinasabi kumbaga sa isang chart na makikita nyo about sa MACD, makikita yung tinatawag na setting na moving average 9, moving average 30 or 26 or something kung anong gusto nyong gamitin. So dito guys, ang faster moving average dito is itong blue at ang slower moving average dito is ang red. So mamaya ipapaliwanag natin sa inyo yan guys. At ito naman guys, ang indication nito is ang third moving average or ang tinatawag na histogram. So ito yung MACD guys, yung tinatawag moving average guys. So, papaliwanag natin guys at gagamitin natin. For example, if you were C12, 26, 9 as the MACD parameter, which is usually the default setting for the most charting software, this is how you would interpret it. So, yun nga guys. Ito na nga guys. Kadalasan guys, yung 12, 26, 9 is ito yung default setting dun sa MACD sa mga charting software tulad ng Instagram or kung ano yung gamit yung trading platform. Since ako ay guys, tinitingnan ko lagi yung market sa Instagram kasi mas madali siyang, kumbaga, halos lahat ng technical method is na doon sa kanya. So yun ang gamit ko siya guys. At yung gamit ko naman kasi sa na trading platform is hindi naman naka-indicate lahat yung mga tinatawag na technical methods. Kaya guys, tumitingin ako doon sa tinatawag na Instagram na website. So the 12 represent the previous 12 bars of the faster moving average. Yun nga guys, yung 12 guys, kaya kinulay ko na blue kasi ito guys, to blue. Ibig sabihin yan guys, 12 bars of faster moving average. Ibig sabihin 12 bars, maghanap ka ng 12 ng previous. Ito guys, papaliwanag natin. Ito guys, kung moving average ang kukunin mo dito sa part na to, sa unahan, so kukunin mo dyan guys yung 12 fasting moving na indicator. So maghanap ka ng 12 bar dito guys, o 12 bars na may mabilis na faster moving average. So siguro ito,
So since naman na mahirap yan isa-isahin natin at kung tayo maghahanap is mahirapan tayo at yung since naman ngayon is yung software natin is nakaset na yan at siya na yung mag-i-indicate yung ano yung moving average yan at siya na magbibigay sa atin. So hindi natin kailangan yan hanapin pa since tayo naman is nasa modern technology na ngayon at hindi na natin kaya naman tinatawag na manual calculation is kumbaga si computer na ang bahalang magbigay sa atin yan guys. So wag na natin pag-aralan yan guys. So, yung the 26 represent the previous bars, yung nga guys, 26 bars of the slower moving average. So, yun naman guys, 26 bars ito guys, yung itong kuha na to, graph na to is nire-represent to ng 26 bars na slow moving average. Ibig sabihin mabagal yung kanya pagtaas niya ng yung mga prices niya, yung mga pagbabago. And then the 9 represent the previous 9 bars of the difference between the two moving average. This is plotted by vertical lines called histogram. The green lines in the chart above. So ito nga yun guys. Ito yung tinatawag na histogram tong sa the difference between the faster and slow moving average. So kung makikita nyo guys, up minsan pataas, ito yung 0 niya guys, yung ito, yung part na to, ito yung negative, ito yung positive. So makikita nyo guys na mas mababa siya, pababa siya, then dito naman pataas. Kasi guys, kung mapapansin nyo, yung faster moving average is mas mababa dito sa slow moving average. At dito naman, ang faster moving average mas mataas dun sa slow moving average. So guys, yung slow moving average guys, kadalasan niyan guys is mas mababa yung value compare dito sa faster moving average. So kaya dito is negative kasi nga guys, kung difference nga diba, difference nga pag sinubtract mo ito, kung halimbawa 1 to at ito ay ang value nito is nang nasa 9, so 1 minus 9 is 8. So mag-indicate yung sign niya na negative. So kaya pababa siya guys. So there is a common misconception when it comes to the lines of MACD. Ito nga guys yung MACD. The two lines that are drawn are not moving average of the price. Ito guys. Instead, they are moving average of the difference between two moving average. So, yung nga sinasabi ko kanina guys, yung sa 12 saka 26. Ibig sabihin guys, nung 12 sa faster moving average, ibig sabihin 12 bars 12 bars na, mabilis yung pagtaas ng kanyang mga prices. Kumbaga, from previous ngayon, ay yung kanya is 20, then kahapon is sabi ba, 10 or mas mababa pa sa 10. Yun nga, yun guys. So, ang hanapin nyo guys yung mga ganong yung mga bars, price ng bars guys. So, ito naman sa 26 bars, kung maghanap ka ng 26 bars na mas mababa ang moving average. So, sabi ko nga sa inyo, since sa technology tayo at nasa computer world, hayaan na natin si computer ang magbigay sa atin ng mga value na yan. At ating basahin na lang ang method na to. So, wala na tayo sa tinatawag na manual calculation, tayo pa maghanap at tayo pang magko-compute niyan. So binigay natin sa atin ni computer session. Guys, yun lang ang misconception na sinasabi niya, kasi baka inisip ng iba na itong blue na to is moving average ng mga prices ng previous price lang. Hindi siya guys. So yun ang sinasabi niya dito, previous bars that moving average, faster moving and slower moving average. So yun guys. So dito man, the histogram simplify plus the difference between the fast and slow moving average. It sometimes give you an early signs that crossovers is about to happen. So guys, ang histogram guys, ito yung mag-indicate sa atin tungkol sa kung malapit na siya mag-cross tong red saka blue line, or so yung kadalasan naman talaga dito guys, yung nagre-react lagi ng mas mabilis tong blue line. So ito siya lagi ang nagko-cross sa red line. So ipapaliwanag natin mamaya yan kung ano ibig sabihin niya pag nag-cross na siya above sa red line at pag nag-cross siya below sa
sa red line. So, if you look at the chart, you can see that the two moving average separates the histogram gets bigger. So pag mas malaki guys, separates sa mas malaki, ito, malaki. This is called MACD divergence because the faster moving average is diverging or moving away the slow moving average. So, ito naman guys, as the moving average gets closer to each other, the histogram gets smaller. This is called convergence because the faster moving average is converging or getting closer to the slow moving average. And that is how you get the name moving average, convergence, and divergence or MACD. So, yun pala guys, ang ibig sabihin ng MACD. Ibig sabihin, yung dalawang moving average, kapag nagdikit, ibig sabihin, converging ang tawag sa kanya at pag naglayo sila is diverging. So, ang tanong naman natin is, paano natin ito ginagamit? How to trade using MACD? Because there are two moving averages with different speed. The faster one will obviously be quicker to react to the price movement than the slower one. So, yun nga guys, sinasabi ko, yung faster moving average, yung blue kanina na, yung kulay blue na graph is ito yung nagre-react ng mas mabilis compare dito sa red kasi nga ito is mas county yung kanya, yung price na hinahanap mo, yung 12 bars lang. So, mas nauuna talaga siya magre-react compare dito sa red. So, when a new trend occurs, the fast line will react first and will cross the slower line. So, siya yung nagko-cross guys, yung blue at saka yung red. When this crossover occurs and the fast line starts to diverge or move away from the slower line, is often indicates the new trends or form. So guys, yung nga, pag lumayo siya guys, pag nag-cross na siya at palayo na siya ng pataas or lumayo siya ng pababa, ibig sabihin may panibagong trend na mangyayari. Dalawa lang yan guys. Pag pataas siya guys, ito guys, pag pataas yung paglayo niya, pataas yung gas, nag-cross siya pataas at palayo, ibig sabihin, may uptrend na price na mangyayari guys. So, kapag nag-cross naman siya, pababa naman siya at malapit na siya pababa, ibig sabihin, may downtrend siya na mangyayari. From the chart above, you can see that the fast line cross under the slow line and correctly identify new downtrend. Yun nga guys, sinasabi ko, kapag yung faster line o yung blue line ay nag-cross sa red line, then napababa, ibig sabihin cross under the slow line and correct identify new downtrend. Guys, notice that when the lines cross, the histograms temporarily disappear. This is because the difference between the lines is at times of the cross is zero. So guys, pag dito guys, yung histograms kung napapansin nyo, nawala siya guys, wala siyang histogram, ibig sabihin zero siya. So yung moving average ng slow moving average sa faster moving average is equal yung value, kaya pag kung i-minus mo siya is magiging 0 siya. As the downtrend begins and the fast line diverge away from the slow line, the histograms get bigger, which is good indication the strong trend. So guys, as the downtrend begins, pababa siya guys, and the fast line diverge, ibig sabihin mabilis na lumayo doon sa slow line, the histogram get bigger, palaki, which is good indication to strong trend. Ibig sabihin, may indication na tumaas yung price guys. Yun guys, ang sinasabi ng kung paano ginagamit yung MACD. So, wag tayo ma-confuse guys doon sa moving average na sinasabi niya kanina, yung pass, yung 9, yung 12, 26 at 9, ito guys, yung dalawang ito, wag tayo ma-confuse dito sa moving average kung paano natin hanapin since sa panahon ni Kwan naman, tawag dito, technology naman at computer naman is bahala dyan. Kumbaga, gagamitin mo lang, pag clinic mo yan, kung paano mo siya gamitin, i-click mo na lang, is bahala ka na. So guys, yung 1226 is default siya guys, default setting for most charting software. So default siya ko. So
Kung gusto mong baguhin guys, so kung gusto mo siyang baguhin, nasa yan. So punta tayo dito guys sa kwan, ito sa Instagram guys, sa Instagram. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung ito, yung green line, ibig sabihin ito yung slow moving average, yung blue line is ito yung fast moving average. So sinet ko na rin siya dito guys, kasi red ang ginamit ko ditong histogram. So yung number 9 kanina. So dito guys, pag pumunta sa MACD, yung histogram red siya, yung MACD niya ito yung faster moving average, at ito yung signal, yung sinasabi ko yung signal kapag signal ang kwan dito yung nakalagay sa Instagram, kasi nga dito mag-i-indicate kung yung price mo is magkakaroon ng uptrend or downtrend, magpo-form ng uptrend o downtrend. So nasa sayo yun guys kung ano yung ilalagay mo dito guys. So kung fast length mo is 10, mabilisan 10, or kanina pwede mong gawing 9 or 10, or nasa sayo kung gusto mo 5 bars or either 15. Tapos yung slow moving average na previous slow moving average mo is nasa gamitin mo is 60, nasa sayo yun guys. So ang signal length mo is kung 9 bars ba, pabalik ng 9 bars, or nasa gusto mo sa 5 bars lang. So nasa sayo yun guys na gagamitin nyo. So since naman is naka-default na, so ako is mas ginagamit ko na lang yung default guys na kwan, kasi kumbaga mas yun na siguro ang ginagamit ng karamihan sa mga trader at ng mga investor na signal or moving average. So yun na lang gamitin natin guys. So yun guys ang masasabi ko about sa inyo sa MACD at sa MACD, kung paano siya gamitin guys, yung MACD. Wag tayo ma-confuse dun guys sa red. Ang indication niya lang nito guys is kapag itong blue is dumikit dito sa red, ibig sabihin yan kung either pataas pababa siya, is magkakaroon siya ng panibagong trend. Ibig sabihin pwede mag-uptrend or downtrend. So ito guys, kung napapansin nyo, kung pataas yung blue is malayo sa baba siya, pero palayo sa MACD, ibig sabihin siyang magandang indication guys na magkakaroon siya ng bound trend. So mapapansin nyo guys na bigla lumayo siya, then bigla siyang lumapit, ibig sabihin nagkaroon to ng uptrend yung price guys. So mapapansin nyo guys, kung negative dyan, ibig sabihin mababa yung price. Kung mapapansin natin sa charts natin, ito guys, lumayo siya, ibig sabihin bumagsak yung presyo, pero unti-unti siyang lumapit, din unti-unti naman tumaas yung price guys. So hindi ibig sabihin na pag nag-cross siya ng up is pag nag-cross siya ng pataas guys, then ibig sabihin nun guys, may possible din na magkaroon ng uptrend doon, or dito guys, nag-cross naman siya, dumingin siya sa pataas, then bumalik na naman siya. So pag ibig sabihin guys, pag lumalayo yung itong kulay blue na to guys, ibig sabihin bumababa yung price at magkakaroon siya ng panibagong form ng tinatawag na trend, uptrend or downtrend. So ito guys, nagkaroon naman siya ng uptrend, pataas na naman siya, nag-cross siya, then lumayo siya ng konti, nagkaroon siya ng uptrend. So dito guys, kung mapapansin no, na-maintain niya yung course niya, kaya yung price is maintained din. Then dito guys, bumalik na naman siya, dumikit na naman siya, ibig sabihin nag-downtrend na naman siya guys. Yun guys ang paggamit ng MACD. So guys, ako guys, ginagamit ko yung RSI at MACD ng combination. So pag nakita ko yung MACD niya na malayo, then yung RSI niya is below sa 50, din isa akong trader. So guys, nagpo-position ako yun sa time na yun guys, magpo-position na ako guys kung makita ko naman yung ibang indication ng mga candle niya, kasi minsan guys ako tumitingin din ako sa candle. May ginawa rin tayong video rin sa candle. Kung gusto niyo gusto niyo malaman kung paano man basahin yung candle, mayroon tayong video sa channel natin, at hanapin niyo na lang regarding sa candle kung paano ito binabasa. Yun guys, yung ginagamit ko is RSI at MACD. Pag nakita nyo guys na malayo
yung dalawang linya to, yung slow moving lines, yung red line at saka yung blue line na faster moving lines is malayo sa isa't isa. Ibig sabihin, may indication diyan na magkakaroon ng trend na tawag dito na ng price. Ibig sabihin magkakaroon ng uptrend or may possible pa rin na pwede pa siyang lumaki ngayon, magkaroon ng downtrend, or either kung mapansin nyo na magbago na yung course niya guys, kung nagbabago yung course niya palayo guys, ibig sabihin nagkakaroon pa siya ng pagbaba ng price. Then kung makita nyo na nagbago na yung course niya, ibig sabihin bumalik na siya, halos lumalapit na siya, so indication na yun na magkaroon na siya ng panibagong trend guys. So ito yun guys, makikita nyo, hindi naman hindi naman kasi ibig sabihin na kapag sa taas tong blue is pataas yung presyo, hindi siya ganun basahin guys. So kahit nasa mababa siya, pero kung mapapansin niyo pala guys, kung nasa mababa yung blue line at yung red line nasa taas, kung pag lumayo yung blue line guys sa kanya, ibig sabihin pababa yung price. Then kapag lumapit yung blue line sa kanya, pabalik siya sa taas, ibig sabihin pa-uptrend. So kung mapapansin nyo naman guys, pag dito naman pag nag-cross na siya, pag nag-cross naman siya guys, at unti-unting lumalayo yung blue line sa kanya, pag sa taas naman blue line at lumalayo din guys, so nagpa-possible na tumataas yung price guys. Then kapag bumabalik na naman siya guys, may possible ulit na bumababa ulit yung price guys. So ganun basahin ang MACD guys, kung paano siya. Hindi tulad ng RSI guys, yung MACD wala siyang tinatawag na yung tinatawag na magko-cross siya doon tulad na sa RSI, di ba? Ito na nasa ginawa kong video, kung napanood nyo, kung sa above 70 siya, ibig sabihin oversold na siya. Yung below 30 siya, ibig sabihin overbought siya. So kailangan na magbenta. So dito guys, hindi siya ganyan siya. Basta lumawak siya, naglayo silang dalawa, kung sa divergence, ibig sabihin may price na pataas yung price, either sa baba or sa baba o sa taas yung faster moving line. So, yun guys ang masasabi ko about sa MACD. So guys, sana may napulot kayo at naunawaan nyo ng konti, kasi medyo mahirap din ipaliwanag yung MACD, kasi medyo complicated siya. Kung mapapansin nyo, 'di ba, dito pa nga lang sa previous, yung bars na sinasabi niya, yung tinutukoy niya ng bars is ibig sabihin guys, napakahirap intindihin niya kung sa baguhan ng tayong trader, kasi kung iisipin mo 12 bars, ibig sabihin previous 12 bars of the faster moving average. So ibig sabihin kung iintindihin mo, alam mo 12 bars ng pabalik at ito man 26 bars. So hindi pala siya ganun guys. Ibig sabihin 12 bars na mabilis yung pagbago ng price niya, at ito man 26 bars na mabagal yung pagbago ng kanyang precious, and i-average mo yun guys. So yun ang magpo-form dito ng tinatawag nilang MACD. So guys, yun guys ang masasabi ko sa inyo. Sana mag-subscribe pa kayo, at sa susunod naman tumukoy naman tayo ng panibagong technical analysis na nagagamit lang natin bilang trader o baguhan trader. Kasi guys, may mga halos yung mga technical method naman na kung inyong titingnan naman, kahit anong gamitin nyo dito sa mga technical method na kanyo is halos pare-pareho naman ang ibig sabihin nito guys. So yun ang halos, kung pag kinompare nyo sila, halimbawa gumamit kayo ng MACD at sinabayan nyo ng RSI, so makikita nyo naman dun guys kung difference kung pareho yung indication nila. So minsan naman guys, kapag magkaiba sila ng indication, ibig sabihin yung RSI, kung ang indicate para sa inyo ng RSI is uptrend, tapos yung MACD sa indicate sa inyo is downtrend. So dun guys, masasabi ko sa inyo, kung nagdadalawang isip kayo, mas mari wag na lang kayo mag-trade sa stock na yon, kasi maaring volatile yung price market price sa market na yon, sa company na yon. So yun guys, ang possible na maganda i-combine sa MACD is yung tinatawag na ADX, yung average direct
directed index na method. So, yun guys, sa susunod, sana maitalakay natin yun kapag may time tayo na magawa ng video yun kung paano basahin yun at kuha na rin natin siya about sa MACD. So guys, maraming salamat sa panonood at sana may napulot kayo kahit konting aral at sana mag-subscribe kayo sa ating channel at nang sa ganun lumago ito at ma-recommend din to sa mga bagong trader na naghahanap kung paano basahin tong mga technical method na to kasi minsan guys sasabi ko rin sa inyo minsan yung mga bagong trader na naging trader lang sila kasi meron nakapag-recommend sa kanila na ganito pero hindi nila alam is kahit sa kang baguhan trader so kailangan mo pa rin kahit paano may malaman kang technical at kuha ka rin ng mga ideya about sa mga nagmatagal na sa stock market. So, ako naman guys, nung bagong trader pa rin naman ako, hindi wala rin naman akong alam at natuto lang din naman ako sa mga video ng mga channels dito sa YouTube na nagtuturo about sa stock market din ako naman natuto rin naman ako at gusto ko rin naman makatulong sa ibang trader na bagong trader about sa stock market. So, gumawa ko rin ng mga video regarding dito guys. So, sana guys, tulungan nyo ako mapalago yung channel natin at makatulong pa rin tayo sa iba guys. So, guys, maraming salamat guys sa inyo, sa inyong panonood. Hanggang sa muli guys, sana mag-subscribe kayo sa akin channel. So, yun lang guys.